Busy ang buong araw ko pero malungkot din dahil hindi ko nakikita ang gwapo mukha ng mahal ko. Isang araw ko pa lang siyang hindi nakikita pero nalulungkot na ako. Busy nga siguro siya dahil hindi naman siya tumatawag sa akin. Nang matapos ng trabaho ko'y umuwi na ako kaagad. Gusto ko na matulog pero biglang nag-ring ang phone ko. Napangiti ako kaagad dahil si Xavier ang tumatawag. Oh my gosh! Nagulat pa ako dahil bumungad sa akin sa camera ang obs niya. I miss you, babe. Nakangisi na sabi niya sa akin. Magdamit ka nga. Utos ko sa kanya. Ayoko nga. Sagot niya sa akin. Inaakit mo ba ako? Natatawa na tanong ko sa kanya. Naakit ka ba? Tanong niya sa akin na may kasamang pagkindat. Hindi naman. Sagot ko sa kanya at hinayaan ko na bumaba ang strap ng 90s ko. Shit, you look so hot, babe. I wish I'm with you. Sabi niya sa akin. Napangiti naman ako sa sinabi niya pero kaagad ko rin namang inayos ang damit ko at sinuklay ko ang buhok ko. Inaasar ko lang siya. Kamustang araw mo? Tanong ko sa kanya. Nakakapagod, babe. Pero dahil nakita na kita ay okay na ako. Babe, magpapaalam sana ako. Pwede ba ako sumama sa mga pinsan ko? Pupunta kami sa bar ng pinsan din namin. Paalam niya sa akin. Oo naman, may tiwala naman ako sa'yo. Mabilis na sagot ko sa kanya. Thank you, babe. I love you. Malambing na sabi niya sa akin. I love you too, Xavier. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Ayoko siyang pigilan sa mga gusto niyang gawin. Gusto ko magtiwala sa kanya. Gusto ko na patunayan niya sa akin na ako lang. Dahil ang lalaki kapag mahal ka hindi yan papatol sa iba kahit na ano pang pangaakit ang gawin sa kanya. Xavier's POV. Shit. Nahihirapan ako matulog. Nasanay na kasi ako nakatabi ko si Sunshine. Para kasi siyang sleeping pill ko. Ang bilis ko makatulog kapag siya ang nasa tabi ko. I miss her natural scent, her hugs and kisses. Pero higit sa lahat ay namimiss ko ang lahat sa kanya. Namimiss ko rin si Lucio. Dahil nasanay na ako sa kanya at sobrang gaan ang loob ko sa batang iyon. Kuya, sama ka sa amin? Minsan na lang tayo makumpleto eh. Sabi sa akin ng pinsan ko sa kabilang linya. Sige, sagot ko sa kanya kahit hindi pa ako nagpapaalam sa babaeng mahal ko. Saka na lang ako tatanggi sa mga pinsan ko kapag hindi ako pinayagan. Gusto ko magpaalam sa kanya para alam niya ang mga ginagawa ko dito sa probinsya at habang hindi kami magkasama. Alam ko na kailangan ko sabihin sa kanya dahil gusto kong kunin ang buong tiwala niya. Ramdam ko ang takot at pag-aalangan niya sa akin pero hindi ako papayag na bitawan siya. I already committed myself to her. Kaya ko magbago para sa kanya. Dahil mahal na mahal ko siya. Magkaiba sila ni Mary. Minahal ko si Mary noon pero mas mahal ko na si Sunshine. At hindi ko hahayaan na masira ang tiwala na ibinigay niya sa akin. Masaya ako dahil pinayagan naman niya ako. Ngayon na lang ulit ako makakapunta sa bar. Ang kailangan ko na lang ngayon ay mag-ingat lalo na't maraming babae doon. Mahirap na't baka biglang maging dragon ang asawa ko. Kaya Xavier, you're late. Sabi sa akin ng pinsan ko pagkarating ko. Nakatulog kasi ako. Sagot ko sa kanya kahit ang totoo'y tinatamad lang talaga akong kumilos. Let's start the party! Sigaw nila. Kumuha naman ako ng alak at uminom ako. Hindi naman ako mabilis malasing kaya sigurado ako na makakauwi pa ako mamaya. May kanya-kanya sila mga babae pero wala akong balak na kumuha din ng babae ko. Hi chef, I'm free tonight. Sabi niya sa akin. I'm already taken. Sagot ko sa kanya. Oh! Narinig ko na nag-react ang mga pinsan ko. Really, chef? Nakangisi na tanong sa akin ng babae. Yeah, sorry bitch. I'm loyal to my wife. Sad ko pa sa kanya. Wala naman siya dito kaya hindi niya malalaman. Sabi pa niya sa akin. Leave me alone. Hanap ka na lang na ibang lalandiin mo. Sabi ko sa kanya at pilit na pinipigilan ang galit ko. Miss, alis ka na. Sabi ng pinsan ko sa kanya. Maghihiwalay din kayo. Sabi niya na ikinainit lalo ng ulo ko. Ulitin mo ang sinabi mo? Utos ko sa kanya dahil biglang uminit ang ulo ko. Tumayo ako para puntahan siya pero mabilis siyang umalis. Biglang uminit ang ulo ko sa sinabi niya. Gusto kong dukutin ang dila niya para manahimik siya. Hindi ko gusto ang tabas ng dila niya. Relax, kuya. Sabi nila sa akin. Ikaw, kuya ha? May girlfriend ka na pala tapos hindi mo malang sinasabi sa amin? Tinutokso na nila ako ngayon. Kakasagot lang pero ibinahin niya.
Biglang dumating ang kakambal ko. You know, iba talaga sa Xavier, right? Pang-asar nila sa akin. Pakakasalan ko siya. Sabi ko sa kanila na ikinatahimik nila. Bakit naging tahimik kayo? Hindi ba kayo naniniwala? Kung iniisip niyo pa rin na nangyari sa akin ay okay na ako. I'm totally healed now. Sabi ko sa kanila. That's good to hear. Sabi ni Simon. Seryoso ko na ba sa kanya? Tanong sa akin ni Simon. Of course, seryoso na ako. Sagot ko naman sa kanya. Balitaan mo na lang kami kung kailan nakasal. Natatawa pa na sabi nila. Oo naman, hindi kayo dapat mawala sa kasal ko, no? Natatawa na sabi ko. Masaya kami kuya, dahil okay ka na ngayon. Sabi nila sa akin. Ako din, masaya na ako. Ipapakilala ko siya sa pamilya natin sa susunod na uuwi ako dito. Sabi ko sa kanila. Maganda ba kuya? Tanong nila sa akin. Naman, pipili ba ako ng hindi? Sagot ko sa kanya. Kuya Simon, maganda ba? Si Xavier ba pipili ng pangit? Natatawa na sagot ng kakambal ko. Saan ba nakakakita ng mga chika babes? Natatawa na tanong nila sa akin. Hindi ko hinaanap dahil kusa siyang dumating. Natatawa na sabi ko. Sana all kung saan dumadating. Pero sana hindi pa dumating ang sa amin. Gusto ko pa mag-enjoy sa buhay. Tama yan. Saka ka na mag-asawa kapag tumino ka na. Sabi ko sa pinsan ko. Bata pa naman siya kaya kailangan pa niya mag-enjoy sa buhay niya. Nakailang bote lang ako at nagpaalam na ako sa kanila na uuwi na ako. Bago ko natulog ay pinagmasdan ko muna ang magandang mukha ng girlfriend ko sa phone ko. I miss my kitchen. Higit sa lahat ay miss ko na si Sunshine. Itong mga pictures sa phone ko ay mga stolen shots lang. Lihim ko siyang kinukuhanan ng mga litrato at napakaganda talaga niya. Bigla tuloy akong tinigasan. Tuwing naalala ko kung gaano kalambot ang katawan niya ay para akong nahihibang. Ang tamis na bawat halik niya sa akin ay lalong nagpapatindi sa pagmamahal ko sa kanya. Shit, biglang uminit ang buong katawan kaya naman pumasok ako sa banyo at tumapat ako sa shower para patayin ang init na nararamdaman ko. Pero hindi ko talaga kaya dahil mas lalong nabubuhay ang junior ko. Kaya wala akong choice kundi gamitin ang mahiwagang palad ko. Sira ulo ka na, Xavier. This is not you. Kausap ko sa sarili ko habang nakatingin ako sa salamin. Palagi na lang ganito. Mababaliw na yata ako kapag nagtagal pa ako dito. Wrong timing lang kasi talaga. Bakit ba kasi ngayon pa? Kung saan nagsisimula pa lang kami ni Sunshine ay ngayon pa ako pinatawag dito. Tinapos ko ng paliligo ko at natulog na ako dahil bukas ay kailangan kong puntahan ng grandparents ko. Ang tunay na rason kaya ako naririto ngayon. Alam ko na mahalaga ito dahil hindi nila ako ipatatawag ng ganito kung hindi importante ang pag-uusapan namin. Kinabukasan ay maaga pa akong pumunta sa bahay ng lola at lola ko. Masaya akong sinalubong ng lola ko. Kami ang unang apo kaya naman palagi nilang sinasabi na paborito kami. Apo, pinatawag kita dito dahil hihingi sana ako ng pabor sa'yo. Sabi sa akin ng lolo ko. What is it po, lolo? May bagong branch tayong bubuksan at sa Cebu ito. Gusto ko na ikaw ang mamahala doon. Sabi niya sa akin. Si Sunshine kaagad ang unang pumasok sa isipan ko. Hindi ko alam kung kakayanin ko ba na doon sa Cebu for good. Pero paano ko sasabihin sa kanya na lilipat ako sa Cebu? Sasama kaya siya sa akin? Ang hirap naman nito. Bakit? Bakit ngayon pa talaga? Hindi ko alam kung tatanggihan ko ba ang lolo ko pero isa ito sa pangarap ng Wright Steiner ang mag-expand. Lolo, kasi this was your idea at ngayon ay pinapayagan na kita. Nakangiti pa na sabi sa akin ng lolo ko. Tama siya. Ako ang humiling nito sa kanya. Noon kasi gusto ko na magtayo pa ng isang branch sa Cebu. Noong hindi ko pa nakikilala sa Sunshine. Ano ba dapat kong gawin? Sunshine's POV. Umagang-umagay nakangiti na ako kaagad. Paano ba naman kasi nakatingin ako sa litrato na ipinasa sa akin kagabi ni Xavier. Hindi ko naman siya hiningan pero nagpadala pa rin siya ng litrato sa naging boys night out nila kagabi. Siya ang hindi nire-required pero nagko-comply. Kaya hindi ko rin mapigilan ang sarili ko na hindi ngumiti. Lumipas pa ang maraming araw na hindi kami magkasama at araw-araw kami nag-uusap para mabawasan ang lungkot at pangungulila namin sa isa't isa pero pakiramdam ko ay mas mahirap pa ito habang tumatagal. Oo, nag-uusap kami pero hindi naman namin nakahawakan ng isa't isa.
I miss him so much at mas natatakot na ako ngayon lalo na't magkalayo kami. Paano kung may mas makilala siya na higit pa sa akin? May makilala siya na maganda, sexy at higit sa lahat ay walang sabit. Babe, are you listening? Tanong niya sa akin. Sorry, may sinasabi ka ba? Tanong ko sa kanya. May problema ka ba? Ang lalim ng iniisip mo. Tanong niya sa akin. Wala po, inaantok lang ako. Pagdadahilan ko sa kanya at ngumiti pa ako. Babe, tawag niya sa akin. Bakit, babe? Tanong ko din sa kanya. Pupunta ako sa Cebu bukas. Sabi niya sa akin. Anong gagawin mo doon? May pinapaasikaso lang ang lolo ko. Sagot niya sa akin. Okay po, mag-iingat ka. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Thank you, babe. Sige, matulog ka na. Alam ko na pagod ka. Sabi niya sa akin. Ikaw din, matulog ka na rin. Sabi niya sa akin. Good night. Panabay pa namin na sabi. Nang ibaba na niya ang tawag ay nakatulala lang akong nakatingin sa kisame. Tulog na ang anak ko. Alam ko kasi na mali itong mga naiisip ko pero hindi ko maiwasan. Pero alam ko din na masyado siyang busy at dapat magpasalamat pa ako dahil nagbibigay siya ng time sa akin kahit na busy siya. Tama na, Sunshine. Naghihinala ka na sa kanya. Mahal ka niya at nangako siya sa'yo na ikaw lang. Kaya ano pa bang problema mo? Naiinis na saway ko sa sarili ko. Kaysa mabaliw ako sa kakaisip ay minabuti ko na matulog na. Niyakap ko si Lucio para naman makatulog na akong kaagad. Kinabukasan ay nagising ako na wala na si Lucio sa tabi ko. Ang alam ko ay maaga ang pasok ng mga kapatid ko sa eskwela kaya naman nataranta akong bigla. Halos takbuhin ko, makalabas lang ako kaagad sa may pinto. At natulala ako na makita ko ang taong nakatayo ngayon sa harapan ko. Kasama niya si Lucio at buhat-buhat niya ito. Babe? Tawag ko sa kanya. I'm not Xavier. I'm Simon. Seryoso na sagot niya sa akin. Sorry, akala ko ikaw sa Xavier. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Pagdating ko kanina ipaalis ng mga kapatid mo. Tulog ka pa, kaya ako na nag-alaga sa anak mo. Idinian ko lang ang mga pinadala sa'yo ni Xavier. Sabi niya sa akin. Salamat. Sabi ko sa kanya at kinuha ko na sa kanya ang anak ko. You're welcome. Sige, alis na ako. Sabi niya sa akin. Sige, salamat ulit. Nang makalabas na siya ay kaagad ko inasikaso ang mga pinadala sa amin ni Xavier. Napangiti ako dahil ang dami mga pasalubong kaya naman tinawagan ko siya. Napangiti ako dahil tulog pa pala siya at ang gwapo niya kahit na magulo pa ang buhok niya. Tulog ka pa? Tanong ko sa kanya. Sorry babe, late na kasi ako nakatulog. Call you later. Sabi niya sa akin. Napaisip naman ako kung bakit late siyang nakatulog. Ang paalam niya sa akin kagabi, matutulog na siya. Nagsisinungaling ba siya sa akin? Pero baka may ginawa sila. Pero sinong kasama niya? Ngayon na may pasok ang mga kapatid ko ay nagbago na ang lahat. Pabalik na ako ulit sa pagiging rakitera. Ang pasok ko sa restaurant ay closing palagi. Nakausap din ako sa mga kasama ko para naman alam nila. Bala ko na rin na maghanap ng bahay dahil nakakahiya kapag mananatili pa kami dito, lalo na't wala naman dito sa Xavier. Natatakot ako na baka pumunta ang parents niya dito. Saka lang ako papasok sa trabaho ko kapag nakauwi na ang mga kapatid ko. At ngayon nagmamadali na akong pumasok sa trabaho. Maraming tao ngayon kaya naman naging busy ang lahat ng mga kasama ko. Sunshine, pwede ba na ikaw na magdala nito sa table 7? Tanong sa akin ng katrabaho ko. Sige, ako na. Sagot ko sa kanya at kinuha ko ang pagkain. Habang naglalakad ako ay may biglang bumangga sa akin kaya naman natapon ang pagkain na dala ko sa isang customer namin. Stupid! Sagaw niya sa akin. Sorry po, hindi ko po sinasadya. Hingi ko ng paumanhin sa kanya. You're so stupid! Ang tanga mo! Anong gagawin mo ngayon? You ruined my dress! Alam mo ba kung magkano ang damit na ito? Sagaw niya sa akin. Sorry po. I'm sorry, hindi ko po sinasadya. Lumuhod pa ako sa harapan niya para humingi ng tawad. Nahihiya na rin ako dahil nasa amin ang atensyon ng mga tao. Mukha siyang mayaman kaya alam ko na hindi ko kayang bayaran ng damit niya. Bakit ka lumuluhod? May isang magandang babae ang dumating. Sorry po, kasalanan ko po dahil hindi ko iniingatan ng pagkain. Umiiyak na sabi ko, tumayo ka dyan. I said tumayo ka. Utos niya sa akin pero nanatili akong nakaluhod. What's her name? Tanong niya sa mga katrabaho ko. Sunshine po.
Narinig ko na sagot nila. Sunshine, tumayo ka dyan. And you, magkano ba suot mong damit? Babayaran ko. Sabi niya. Naku, wag na po. Kasalanan ko po ito. Sabi ko sa kanya. Alam mo, miss, kung dito mo balak manloko sa restaurant ko, huwag mo nang isali ang mga employee ko sa lolokohin mo. Lumayas ka na sa restaurant ko bago pa kita ipakiladkad papunta sa mga pulis. Pagbabanta niya sa babae. Mabilis namang umalis ang babae na halatang natakot. Ikaw, hindi ka ba tatayo dyan? Tanong niya sa akin. Sorry po. Nahihiya na sabi ko. Mabilis akong tumayo at kinuha ko ang mga gamit ko. Hindi na ako nagpaalam sa kanila. Mabilis akong lumabas sa restaurant pero tinawag ako ng katrabaho ko. Sunshine, wait! Gusto kong kausapin ni Madam Bea. Sabi niya sa akin. Pakisabi, sorry. Sabi ko sa kanya. Sobrang hiyang-hiya ako at wala na akong mukhang maiharap pa sa kanila. Kaya naman mas pinili ko na umalis na lang. Ngayon din nagsisink in sa akin kung sino ang babae kanina. Siya, ang mami ni Xavier. Kaya mas lalong may dahilan na ako para hindi bumalik. Maaga pa naman kaya nagsimula na ako maghanap ng bahay. At laking pasasalamat ko dahil may nakita naman ako na pwede na agad namin lipatan. Ginamit kong itinabi ko na pera. Nagbigay ako ng 1 month advance at 1 month din sa deposit. Kaya agad kami lumipat. Hindi naman tumutol ang mga kapatid ko. Wala akong balak na ipaalam kay Xavier na nakalipat na kami ng bahay at lalo na ang nangyari sa restaurant nila. Dahil alam ko na magagalit siya sa akin. Ayaw niyang umalis ako sa condo niya. Pero ayoko din na magkaroon siya ng problema at higit sa lahat ay sasabihin sa kanya ng mga tao na dahil lang sa akin. Ngayon na nakita ko na ang mommy niya ay mas nakaramdam na ako ng takot. Naging maayos kami sa bago naming nilapatan. Hindi na ako pumasok sa restaurant. Ang natira sa pera na itinabi ko ay ginamit kong puhunan para sa mga paninda ko. Natatakot akong sagutin ang tawag ni Xavier kaya naman blinak ko na lang siya. Alam ko na ngayon ay galit na siya sa akin pero ano pa bang mukha ang maiharap ko sa kanya? Kaya mas pinili ko na lumayo na lang muna sa kanya. Hindi ko siya kayang harapin, hindi ko siya kayang ipaglaban. Sobrang hirap lalo na kapag naiisip kong ginawa ko doon sa restaurant nila. Sobrang nakakahiya ako. At kung sakali na magkita pa kami ulit ay hihingi na lang ako ng tawad sa kanya. Walang gabi na hindi ako umiiyak dahil sobrang miss na miss ko na siya. Gusto ko siyang tawagan pero pinipigilan ko ang sarili ko. Mahal na mahal ko si Xavier pero alam ko na hindi kailanman magiging sapat ang pagmamahal ko para ipaglaban siya. Sinampal ako ng katotohanan at binalot ng takot ang puso ko. I'm sorry, babe. I'm sorry. Umiiyak na sabi ko bago bumigat ang talukap ng mga mata ko. Kinabukasan ay maaga pa akong gumising dahil namamalengke ako. Nagluluto din kasi ako ng ulam para itinda ko sa labas ng bahay namin. Para extra income na rin sa amin. Lalo na kapag pumapasok na sa school ang dalawa kong kapatid. Sinisigurado ko na nakauwi na ako bago pa sila umalis para pumasok sa eskwela. Kailangan ko magdoble kayo dahil wala na akong regular na trabaho. At medyo matumal din ang mga online na paninda ko. Sa sobrang bilis ng mga araw ay hindi ko na malaya na 1 linggo na rin pala kaming hindi nag-uusap ni Xavier. Baby, namimiss ko na siya. Kausap ko kay Lucio habang pinapaliguan ko siya. Hanggang sa hindi ko napigilan ang mga luha ko. Umiyak akong bigla. Nasasaktan ako pero wala naman akong dapat nasisihin kundi ang sarili ko. Dahil kasalanan ko din naman. Ako ang pumili nito. Panindigan mo kasi ito ang desisyon mo. Kausap ko sa sarili ko at tinapos ko na ang pagligo sa anak ko. Pagkatapos ko siyang asikasuhin ay pinatulog ko na siya. Nang makatulog na siya ay naligo na muna ako habang wala pang bumibili. Pagkatapos kong maligo ay nag-ayos ako ng mga paninda ko na ibebenta ko mamayang gabi. Balik online selling ako at nagla-live ako tuwing 8:00 ng gabi. Ate, dito na po kami. Sabi ng kapatid ko na kararating lang galing sa school. Kumusta ang araw niyo? Nakangiti na tanong ko sa kanila. Okay naman po ate. Mabuti naman kung ganoon. Nakangiti na sabi ko sa kanila. Ate, pahinga ka po muna. Kami na bahala dito. Sabi sa akin niyan. Okay lang ako. Kayo magpahinga na muna. Alam ko na marami kayong kailangan gawin. Sabi ko sa kanya. Ate, hayaan mo na kaming tulungan ka. Ate, may part-time job na ako. Okay lang po ba? Tanong sa akin niyan. Hindi ba mabigat ang trabaho mo doon? Tanong ko sa kanya. Hindi naman po ate. Magiging staff po ako sa isang bake shop. Magaan lang po ang trabaho doon.
Ipinaliwanag na po nila sa akin. Masaya po ako dahil tinanggap nila ako. Sagot niya sa akin. Hindi mo kailangan, ate, gusto ko. Gusto ko na makatulong sa'yo. Alam ko na nahihirapan ka pero tinitiis mo lang. Don't worry po, dahil kaya ko pong pagsabayin ang part-time job ko at ang pag-aaral ko. Sabi niya sa akin kaya naman naiyak ako. Niyakap nila ako na mahigpit kaya lalo ako naiyak. Mahal na mahal ka namin ate. Kaya natin ito, huwag ka nang umiyak. Sabi sa akin niyan. Oo, kaya natin ito. Sabi ko din sa kanila. Hinayaan ko siya na gawin ang nais niya para na rin matuto siya sa buhay. Malaki na siya at nagpapasalamat ako dahil may tumanggap sa kanya. Hanggat kaya ko'y ayoko na mahirapan sila pero proud ako dahil nagsisikap sila. Matalino at masipag silang mag-aral dahil gusto nilang patunayan na hindi masasayang scholarship na ibinigay sa kanila. Sa bawat araw na dumadaan sa buhay namin ay unti-unti na akong bumabalik sa dati. At hindi ko na malaya na magdadalawang buwan na kaming hindi nakikita ni Xavier. Hindi na rin yata niya ako hinanap. Nakabalik na kaya siya? Tanong ko bigla sa sarili ko. Nandito ako sa labas ng condo building niya at nakatingin ako sa palapag ng unit niya. Bigla na lang ako nasaktan at nalungkot. May malapit kasi akong deliver kaya nakapunta ako ulit dito. Matyaga ako naghihintay sa ka-meet up ko at nang magkita na kami ay nag-aabang na ako ngayon ng jeep para umuwi. Excuse me? Sunshine? Dinig ko na tawag sa akin ng isang malumanay na boses. Nang lumingon ako ay bumungad sa akin ang mommy ni Xavier. Napaatras akong bigla. Nakatingin ako sa kanya pero nakangiti pa rin siya sa akin. Kamusta ka na? Tanong niya sa akin. Okay naman po ako. Nakayuko na sagot ko sa kanya. Bakit ka biglang umalis? Bakit ka hindi ka na pumapasok sa trabaho? Malumanay pa rin na tanong niya sa akin. Sorry po. Sorry po talaga. Nakakahiya po kung babalik pa ako. Sagot ko sa kanya. Kasama ba sa pag-alis mo ang paglimot mo sa anak ko? Biglang tanong niya sa akin. Tumingin ako sa kanya dahil nagulat ako. Ibig sabihin ay alam na niya. Paano niyo po nalaman? Kinakabahan na tanong ko sa kanya. Sinabi sa akin ni Simon. Sagot niya sa akin. Hindi ko alam kung ano ba ang sasabihin ko sa kanya. Nagalit ka ba sa kanya? Galit ka ba dahil sinabi niya na doon na siya sa Cebu titira? Tanong niya sa akin na ikinagulat ko. Titira po? Sa Cebu? Hindi mo alam? Hindi niya sinabi sa'yo? Ang alam ko po may kailangan lang siyang gawin sa Cebu. Pero wala po siyang sinabi na doon na siya titira. Sabi ko sa kanya. Actually, kababalik niya lang doon. Nasaktan siya sa pag-alis mo. Hindi ka ba lang nagsabi na alis ka sa condo niya? Tinatawagan ka niya pero you blocked him. Hindi mo ba mahalangan ako? Tanong niya sa akin. Sorry po. Sorry. Sumunod ka sa akin. May kailangan tayong pag-usapan. Sabi niya sa akin. Kaya naman wala akong nagawa kundi sumama sa kanya. Pumasok siya sa isang coffee shop. Nag-order siya ng kape at cake. Kahit na sinasabi niya na kumain ako hindi ko ginawa. Ano po bang pag-uusapan natin? Tanong ko sa kanya. Sunshine, gusto ko na maging honest ka sa akin. Sinong ama ng anak mo? Tanong niya sa akin. Hindi ko po kilala. Nakayuko na sagot ko sa kanya. Iniisip ko na alam na rin pala niya na may anak na ako. Bakit ka nagsisinungaling sa akin? Sa tingin mo ba'y maloloko mo ako? Tanong niya sa akin. Hindi ko po talaga alam. Sagot ko sa kanya. Sino sa dalawa kong anak ang ama ng anak mo? Tanong niya sa akin, kaya biglang umangat ang ulo ko at nakatingin na ako sa seryoso niyang mukha. Ang anak mo, kamukha niya ang kambal ko noong maliit pa sila. Siguro hindi napapansin ni Xavier dahil nakatago ang mga photo album nila. Pero kamukha niya ang anak mo. Kaya sabihin mo sa akin, sino sa kanilang dalawa ang ama ng anak mo? Napapikit ako at tumulo ang mga luha ko. Paano ko ba sasabihin sa kanya? Paano ko ba aaminin sa kanya tungkol sa nakaraan ko? Alam ko na padidirihan niya ako at lalong hindi niya ako matatanggap para sa anak niya. Tell me the truth, Sunshine. Sabi niya sa akin. Madam, ang totoo po kasi niyan, hindi ko po talaga alam. Umiiyak na sagot ko sa kanya. Kasi ano ba sasabihin ko? Hindi ko alam kung sino sa dalawa ang gumalaw sa akin. Kaya kahit papilitin niya ako, wala akong sagot na maibibigay sa kanya. Paano hindi mo alam? Tanong niya sa akin. Noon po kasi,
Noon po'y nagtrabaho po ako sa bar at hindi ko po alam kung sino sa kanilang kasama ko. Nung gabi na yun, sagot ko sa kanya. Biglang nag-iba ang tingin niya sa akin. Kakaibang emosyon na nakita ko sa mga mata niya. Alam ko na marumi na ang tingin niya sa akin, na mababa na ang tingin niya sa akin kaya nasasaktan ako. At ngayon, anong balak mo? Anong balak mo sa anak ko? Nasaktan na siya noon at sasaktan mo rin? Mali, dahil sinasaktan mo na siya. Mas mabuti pa na hayaan mo na lang siya. At kung sino man sa kanilang ama ng anak mo, malalaman din natin. Ano po binabalak niyo? Tanong ko sa kanya. Ikaw, anong balak mo? Itatago mo ba ang bata? Ipagkakait mo sa kanya ang pagiging right niya? Alam natin pareho ang kaya namin gawin. Kaya namin gawin ang lahat. Kaya ikaw, ano bang gusto mo? Dahil kung ako masusunod ay kukunin ko ang apo ko sa'yo. Matatag na sabi niya sa akin. Opo, ang anak ko, siya lang po meron ako. Kaya ko po siyang buhayin. Hindi man po marangyang buhay ang kaya kong ibigay pero mamahalin ko po ang anak ko. Umiiyak na sagot ko sa kanya. Mahal mo ba ang anak ko? Minahal mo ba ang anak ko? Tanong niya sa akin. Mahal ko po siya. Minahal ko po siya. Kung mahal mo siya, sana hindi mo siya pinagmukhang tanga. Kapag mahal mo, dapat tapat ka. Maraming pagkakataon para sabihin sa kanya ang totoo pero hindi mo ginawa. Mas pinili mo na itago sa kanya ang totoo. Hindi ko magawang sumagot dahil tama siya. Maraming pagkakataon pero mas pinili ko na magsinungaling. Kahit sino siguro hindi naniniwala sa akin kapag sinabi ko na mahal ko si Xavier. Maraming tao mag-iisip na pera lang ang habol ko sa kanya. Alam ko po na wala akong kahit na ano. Alam ko po na walang maniniwala sa akin kapag sinabi ko na mahal ko si Xavier. Pero sana po hayaan niyo na lang kami ng anak ko. Pangako po, hindi namin guguluhin ng pamilya niyo. Hindi na po ako kailanman magpapakita kay Xavier. Hayaan niyo lang po ako. Nakikiusap po ako sa inyo. Umiiyak na sabi ko at lumuhod ako sa harapan niya. Nakita ko na may luhang pumatak sa mga mata niya. Mabilis siyang tumayo at lumabas. Naiwan akong nakayukot umiiyak. Natatakot ako kaya mabilis akong tumayo para umuwi. Alam ko na kaya nila kaming hanapin at kunin sa akin ang anak ko. Hindi pwede. Hindi ako papayag. Pagdating ko sa bahay ay kagad kong hinanap ang anak ko. Nataranta ako dahil wala sila kaya naman lumabas ako sa bahay para hanapin sila. Yan! Sigaw ko. Yan! Bakit po ate? Tanong niya sa akin at galing sila sa likod ng bahay. Mabilis ako lumapit at niyakap ko sila. May problema po ba ate? Tanong sa akin ng kapatid ko. Wala. Namiss ka lang kayo. Sabi ko sa kanya. Kala ko kung ano na nangyari sa iyo ate. Sabi niya sa akin. Pasensya ka na kung ganito sa ate mo. Sabi ko sa kanya. Naku, sanay na ako ate. Mahal ka namin ate. At kung may problema ka o nararamdaman ka, sabihan mo lang kami kasi dadamayan ka namin. Sabi niya sa akin. Pinigilan kong bumagsak ang mga luha ko. Ayokong umiyak sa harapan nila. Gusto kong maging malakas at nais kong pag-isipan ng mga hakbang na gagawin ko. Ayoko na maging padalos-dalos. Pero ano nga ba ang dapat kong gawin? Niyaya ko na silang pumasok sa loob ng bahay. At habang nag-aayos ako ng mga paninda ko, nakatingin ako sa anak ko na naglalaro sa tabi ko. Nababalot ng takot ang puso ko. Hindi ko ma-imagine ang buhay ko kapag wala siya sa tabi ko. Hindi ko talaga kaya. Wala akong pakialam kung mahirapan man ako as long as nasa tabi ko ang anak ko. Kasi siya ang lakas ko. Sa kanya ako kumukuha ng lakas para magpatuloy sa buhay. Kapag nakikita ko siya, ay natatanggal ang pagod ko. Silaw siyang meron ako at hindi ko ipagpapalit sa iba. I love you, baby ko. Malambing na sabi ko sa anak ko. Ngumiti siya sa akin at tinalikan niya ako sa pisngi. Kaya naman pinupog ko ng halik ang buo niyang mukha. Malambing sa akin ang anak ko. Kahit pa alam ko na noong mga nakaraan ay nagkukulang ako sa oras dahil na rin sa trabaho ko. Pero ngayon na dito na lang ako sa bahay ay sinisigurado kong palagi na nasa maayos siya. Na inaalagaan ko siya ng maayos. Gusto kong maging magaling, maging madiskarte para lumago ang negosyo ko. Para may maging source of income ako para hindi ko na kailangan pa na magtrabaho sa labas. Kagaya na palagi kong ginagawa ay pinapatulog ko muna ang anak ko bago ako mag-online selling. Para naman tuloy-tuloy ang live ko. Habang nag-flex ako ng item ay bigla ko nakita ang pangalan ng mommy ni Xavier. Kaya naman mabilis kong pinindot ang end live.
Ang bilis ng pintig ng puso ko na para bang may humahabol sa akin. Ano ba ang gusto niyang gawin ko? Alam ko naman na ayaw niya sa akin. Alam ko na marumi na akong babae sa paningin niya. Kahit pa hindi niya sabihin. Hindi ko na alam kung ano ba ang gagawin ko. Mas lalo ako natatakot sa kanya. Tumabi na lang ako sa anak ko para matulog na. Ayoko na munang mag-isip dahil baka mabaliw ako.